Isang nakakagulat at malungkot na kwento ito. Kailangan mo pa itong basahin ulit para maniwala sa mga alegasyon ng pulis. Patay na ang batang 7 taon. Ayon sa ulat, may timbang siyang 255 pounds. Kinasuhan na ng pagpatay ang kanyang mga magulang nang matagpuang walang malayang bata sa bahay nila. Isang 7 taong gulang na lalaki. 7, hindi humihinga. Mukhang sinisimula na nila ang CPR. Hawak ko ang bagong ulat ng pulisya na naglalaman ng detalye ng nangyari nung natagpuan ng batang lalaki. Sa kalagayang ayon sa pulisya ay sobrang kakilakilabot na hindi kayang ilarawan ng salita. Tinututukan natin ang kasong hatid ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart. £55. Aminin natin, yan ay timbang na itinuturing na mabigat ayon sa pamantayan ng mga matatanda. Pero para sa isang 7 taong gulang, mapapatanong ka talaga sa sarili mo kung paano naging posible yon. Ang karaniwang timbang, sa totoo lang, para sa isang 7 taong gulang na batang lalaki, dapat ay nasa pagitan ng 50 at 55 pounds. Ngunit si Casper O'Brien, 7 taong gulang, ay hindi dapat makilala lang sa paraan ng kanyang pagkamatay at sa timbang niya nang mamatay siya na naging dahilan ng pambansang balita. Walang duda na si Casper O'Brien, na 7 taong gulang, ay humarap sa maraming pagsubok sa kanyang buhay mula pa nung siya ay pinanganak. Sabi ng kanyang pamilya, na-diagnose siya na may autism at hindi rin siya nakakapagsalita. Pero sa kanyang obituary, at mahalaga ito, sinasabi na si Casper ay isang matalino at mapagmahal na batang lalaki na ang masayaing espiritu ay nakaapekto sa lahat ng tao sa kanyang paligid. Mahalagang tandaan na nabanggit sa obituary na naiwan niya ang kanyang mga magulang, sina Jessica at Damon O'Brien. At ang konteksto doon ay ang obituary ay isinulat ilang sandali matapos pumanaw si Casper noong Nobyembre 4, 2025. At marami na ang nagbago mula noon dahil sina Jessica at Damian ay inaakusahan na ngayon ng pagpatay kay batang Casper. Baka nakita mo na ang mga headline tungkol dito, lalo na ang 255 pounds at ang tanong kung paano ito naging posible. Pero ayon sa ulat ng pulis na hawak namin na ibabahagi ko sa inyo, may mga detalye ito na lalo nagpapabigat sa kwentong ito. Dahil ikukuwento ko sa inyo kung ano raw ang sinabi ng mga magulang ni Casper nang dumating ang pulis sa bahay at kung ano raw ang mga dahilan nila. Hindi lang problema sa bahay, pati sa kalusugan ng kanilang 7 anyos na anak na lalaki. Crisis ito ng pagkamatay sa corona para sa isang 7 taong gulang na batang lalaki na hindi na humihinga. Sinimulan na yata nila ang CPR. 26 at Rockland Downtown. Tinawagan ng pulis noong umaga ng Nobyembre sa isang bahay sa Genesee Township, Michigan, particular sa Flint Township. At habang binabasa mo ang dokumentong ito ng pulisya, makikita mo na hirapan talaga ang mga opisyal na makahanap ng tamang mga salita para may larawan ng tama ang kanilang nakita sa loob. Kaya nahanap namin ang tawag noong Nobyembre 4 sa Genesee County na nagpadala ng mga pulis sa bahay ng mga O'Brien. Ngayon, hindi na umiinga si Casper sa loob ng bahay. Ayon sa pulis, dumating sila bago magsyam-am. Sabi ni Jessica O'Brien, humihinga pa si Casper mga 8:30 am. Pero pagbalik niya, makalipas ang 15 minuto, hindi na ito humihinga. Kaya tumawag siya sa siyam na isang-isang. Isa sa mga unang pulis na pumasok ay nagsabi, "Napansin ko ang grabeng pag-iipon ng gamit at basurang nagkalat sa buong bahay. Grabe ang sitwasyon. Di ko na alam kung carpet o kahoy ang saig. Napansin ko ito habang binabasa mo." 16 na pahina ang police report na ito. At bawat salaysay mula sa tingin ko, mga 5 pulis na nagsulat ng kanilang naranasan noong araw na yon, talagang nahirapan silang hanapin ng mga salita para ilarawan ang kanilang naranasan nang pumasok sila sa bahay na ito. May isang pulis na nagsulat at quote, "Ang kirahan ay talagang nakakadire at hindi kayang ilarawan ng tama sa mga salita." Isa pang pulis ang nagsabi, "Pagpasok ko sa pinto, napansin kong punong-puno ng basura ang sala, kasamang maraming supot ng basura." Ayon sa buod ng pahayag ng pulis, isinulat nila, "Ang tirahan ay sobrang magulo at marumi. Maraming basura at dumi ng tao na nagdudulot ng matinding baho." Bukod pa rito, napakaraming insekto sa buong bahay. Magulo talagang bahay na ito at kulang pa nga yan para ilarawan ang totoong kalagayan nito. At sa loob, habang binabagtas nila ang nagkalat na basura, sinabi ng pulis na natagpuan nila si Casper O'Brien, ang batang lalaking ito na hindi tumutugon. Ayon sa ulat, ang tiyuhin ni Casper at iba pa niyang kamag-anak ang nag-CPR sa kanya. Dinala ng pulis si Casper sa ospital. Ngunit idineklara siyang patay
bago magtanghali ng araw na yon. At ayon sa lokal na medical examiner, ang sani ng pagkamatay ni Casper ay dilated cardiomyopathy. Kaya hinanap ko yon. Di ako doktor, pero ayon sa National Institutes of Health, sakit ito sa puso at madalas konektado sa mga taong may obesity. At sa pagkakaintindi ko, lumalaki ang puso mo at halos nababanat ito ng manipis. Kaya nahihirapan na itong magbomba ng dugo ng maayos. Mahina na ang puso ni Casper para patuloy pang gumana. Ngayon, kinausap ng pulis sina Jessica at Damian O'Brien nang magkahiwalay. At based sa mga paratang, marami kang maririnig na palusot tungkol sa kalagayan ng bahay at sa kalusugan ng kanilang anak na lalaki. Meron din silang 5 taong gulang na anak na babae, siya nga pala, na natagpuan sa loob ng bahay. Sabi ng pulis, marurumi ang kanyang mga kuko, magulo ang buhok, at may matinding ubo na ikinabahala ng pulis para sa kalusugan niya. At kapag iniisip mo ang lahat ng posibleng nasa hangin base sa mga paglalarawan na natatanggap natin mula sa loob ng bahay, malaking bagay yon na dapat ikabahala. Ang kwento ng mga O'Brien tungkol sa araw-araw ni Casper ay talagang nakakalungkot. Sinabi ni Jessica sa mga investigador na nakakagalaw si Casper. Pero sinabi rin niyang 12 oras kada araw itong nasa kama lang. Aminin na natin, halos buong araw siyang nakaiga sa kama. Ayon sa kanyang ina, araw-araw si Casper ay kumakain ng malaking bag ng potato chips, malaking french fries, matamis na inuming may gas na tinatawag na ice, at apple juice. Sabi ni Jessica O'Brien, gusto lang kumain ni Casper dahil sa di pa natutukoy na eating disorder. Tandaan, ito pa lang si Casper at di siya nakakapagsalita. Ayon sa pulis, 2 taon nang hindi na padadala ni Jessica si Casper sa doktor at hindi raw siya nagsikap na dalhin ito. Pero sinasabi rin nila at mahalaga ito kapag iniisip kung paano tatakbo ang kasong kriminal na maaari naman sana nagawa ni Jessica yon. At pag-uusapan pa natin kung paano ito nakakaapekto sa lahat ng ito mamaya. Ngayon, iniulat na halos 6 na buwan na hindi nariligo si Casper. Ayon sa tatay niya, nililinis niya si Casper ng wipes mga 3 beses kada linggo. Ayaw daw ni Casper sa tubig kahit may gumaganang shower naman sila. Isa pa itong halimbawa na may sapat na resources para gawin pero hindi nila ginawa ayon sa pulisya. Nakakabahala ang nakita ng pulis sa katawan ni Casper sa ospital. Kaya magbibigay muna ako ng babala bago natin talakayin ito. Ayon sa pulisya, ang bag na kinalalagyan ni Casper matapos siyang ideklarang patay ay may masamang amoy. Hindi amoy ng nabubulok na katawan, kundi dahil sa kawalan ng kalinisan, karumihan at posibleng impeksyon. Ayon sa kanila, mukhang matagal lang hindi naliligo si Casper. Napansin ang dumi, patay na balat, at hindi matukoy na mga naipon sa katawan ni Casper. Mahaba at mukhang maruming buhok ni Casper. Nagsisimula ng mabuhol. Halatang matagal nang hindi nasusuklay. Sobrang haba, hindi naalagaan at marumi ang mga kuko ni Casper. Sa pagsusuri sa mga tiklop ng balat at kilikili ni Casper, nakita ng opisyal ang pamumula. Bukas na sugat na parang may impeksyon at pamamaga sa paligid ng apektadong bahagi. Nakalagay rin dito, inuulit ko. Nakita ko ang ilan sa pinakamatitinding bukas na sugat at pantal na nasaksiyan ko mismo. Ang disposable na lampi ni Casper ay marumi ng tuyong dumi at ihi. Paggalis ng lampi ni Casper, napansin ang malalalim na pulang pantal na may sugat at posibleng impeksyon sa likod ng kanyang mga binti, hita at puwitan dahil sa pamumula at pamamaga. Ang mga pinsa lang ito at kalagayan ni Casper, hindi ito agad nangyari. Gusto ko lang ipakita ang larawang ito. Nakita namin ito sa Facebook page ni Jessica O'Brien at kuha ang larawan noong 2022. Hindi klaro kung paano lumala ang mga nangyari sa bahay na ito ayon sa ulat, habang pinapanood mo si Casper. Malinaw na malaki siyang bata. Pero nung panahon na siya ay pumanaw, pinag-uusapan natin ang 255 pounds ayon sa pulisya. Tungkol kay Damian O'Brien, sinabi niya sa pulis na akala niya 170 pounds lang ang timbang ng anak niya, na malaki pa rin para sa isang 7 taong gulang. Pero ulitin ko, 255 ang bilang na sinabi ng pulisya na timbang niya nung siya ay namatay. May isa pang bagay na talagang napansin ko sa kwento na inilatag ng pulisya, at yon ay ito. Sinabi ni Jessica O'Brien na isa sa kanilang mga aso ay inatake sa puso noong gabi bago namatay si Casper. At paggising niya kinabukasan ay nagpa-schedule siya ng appointment sa veterinaryo. Pag-isipan mo yon, ayon sa kanya, may problema sa kalusugan ng kanyang aso. Kaya agad niyang tinawagan ng doktor para sa aso. Samantalang ang anak niya, halos 2 taon nang di napapatingnan. Sabi ng pulis, hindi pa niya alam kung sino ang pediatrician ni Casper, kahit may seryosong problemang medikal ang bata. Pero si Jessica at asawa niya ay mukhang regular na nagpapa-check up.
Ayon sa mga record ng korte, sinabi ni Jessica na siya at si Damian ay regular na nagpupunta sa doktor. Huling appointment niya ay buwan bago mamatay ang kanyang anak. Bukod pa doon, sinabi niya na ang trabaho ni Damian na nasa IT ay may magagandang benepisyo sa kalusugan na may copay na 20 lang. Ngayon, nang tanungin kung bakit hindi niya dinala ang kanyang non-verbal na anak na may autism sa doktor, sinabi ng pulisya na dahil raw sa abala yon. Ayaw niya pumunta at maghintay ng matagal sa waiting room. Tapos 5 minuto lang ang check-up at sasabihin ng doktor na okay ang anak niya. Sinabi rin niya sa pulisya na wala siyang tiwala sa mga doktor. Habil inaangkin niyang siya ay naabuso ng isang doktor. Tingnan mo, hindi ako yung tipong magtatanggi kung may nangyaring ganoon. At hindi rin tiyak kung yun ang totoo. Pero kahit na yun ang totoo, tandaan mo, nagpakonsulta siya sa doktor 1 buwan bago namatay ang anak niya. Namatay si Casper noong Nobyembre at ilang buwan pa ang investigasyon. Noong Hunyo, 23 inaresto ng pulisya sina Jessica at Damian O'Brien. Ayon sa pulisya, hindi nakipag-usap si Damian at agad humingi ng abogado nang arestuin siya sa bahay. Samantala, si Jessica ay nakipag-usap sa mga investigador. Ayon sa pulisya, ipinakita nila kay Jessica ang mga larawan ng katawan ni Casper sa interogasyon. Sabi raw ni Jessica, ang mga sugat sa likod ni Casper ay 1 buwan pa lang naroon. Napansin nilang una, sinabi niyang ilang araw pa lang naroon ang mga yon. Tapos, sinabi niyang di niya alam na may pantal si Casper. Na yun, sinasabi umano ng pamilyang ito na pinaliguan nila si Casper gamit ang mga wipes. Hindi naman talaga paliligo, pero nililinis daw nila ang katawan ni Casper gamit ang wipes ng ilang beses sa isang linggo. Pero sinabi ni Jessica na ayaw ni Casper na pinupunasan siya. Kaya mabilis lang niyang pinunasan ang katawan nito. Sabi ni Jessica, hindi madalas ang pagpupunas na gusto niya. Nang tanungin ng pulis, sinabi niyang hindi niya alam ang mga problemang pangkalusugan ng anak niya. Tinanong ko si Jessica, naisip mo ba kung gaano kasakit kay Casper? Sabi niya, hindi. At dapat siguro naisip ko yun. Tinanong ko si Jessica kung bakit niya nasabi yun. Sabi niya, noon ko lang ito nakita. Hindi ko alam na ganito pala kalala at kasama. Sobrang nalulugmok ako sa depresyon ko na. Pagkatapos, binuod ko na si Casper ay hindi napaliguan o napashower sa loob ng mahigit 6 na buwan. Puro punas lang ng basang bimpo 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Pagkatapos, binuod ko ang opinyon ng mga doktor mula sa medical na record at tinanong si Jessica kung gaano nakakakilos si Casper. Ayon kay Jessica, nakakagalaw pa si Casper, pero madalas siyang nakahiga ng 12 oras araw-araw. Tinanong si Jessica kung napag-usapan na nila ni Damian ang mga alalahanin sa kalusugan at kondisyon ni Casper. Sinabi ni Jessica at inuulit ko, hindi, nagkakagulo na kami nun. Lumalang pag-inom niya, halos di na kami nag-uusap. At ako na lang nag-aalaga sa mga bata. Sinasabi niyang may problema si Damian sa alak. Bukod pa doon, umani inamin niya na maayos naman ang kalagayan nila sa pera dahil kumikita ng maayos si Damian at pareho silang nakakakuha ng mga gamot na nireseta para makatulong sa kanilang diabetes. Makikita mong naasikaso sila sa bahay. Pero ayon sa pulisya, ang anak nilang si Casper, 200 at 55 pounds sa edad na 7, may autism at hindi nagsasalita, ay hindi nabigyan ng medical na atensyon at hindi rin pumapasok sa paaralan. Kaya hindi siya nakita ng mga nasa hustong gulang na maaari sanang makatulong bago pa maging huli ang lahat. Ayon sa mga magulang ni Casper, gusto nilang pumasok siya sa paaralan para sa batang may autism. Pero di malinaw kung may ginawa silang hakbang para dito. Para sa mga taga-usig sa Michigan, hindi lang simpleng pang-aabuso o pagpapabaya ang nangyari kay Casper. Tinawag nila itong pagpatay. Kinasuhan sina Jessica at Damian ng second-degree murder, torture, at 3 bilang ng second-degree child abuse. Ang isang kaso ng child abuse ay tumutukoy sa kalusugan at kaligtasan ng 5 taong gulang na kapatid ni Casper. Sinabi na namin na may alalahanin ng pulis tungkol sa kanya dahil siya ay labis na mataba at marumi. Haharap sa korte ang mga abogado ng O'Brien sa Hulyo 2. Si Casper ay 4 na talampakan at 2 pulgada ang taas nung siya ay namatay. Kaya ang kanyang body mass index ay 71.7. Ayon sa CDC, dapat 16 ang BMI ng 7 taong gulang. Samahan kami ngayon para talakayin ang kasong ito kasama si retiradong Detective Commander Will Wolfs Villar. Hindi ko maiwasang isipin ang 255 pounds at parang paano. Para sa mga magulang sa police records na meron tayo, umaasta na parang walang mali. Nagulat pa sila. Ibig kong sabihin, may mga tao na nagtatrabaho. Alam mo yon? Sa tingin ko, yung medical examiner ang nagsabi na ito na ang ilan sa pinakamasasamang sugat na nakita ko sa katawan, alam mo yon,
at talagang mahirap intindihin lahat ng ito. Ano masasabi mo na ngayon, second-degree murder na ang kaso? Sa tingin ko, tama lang yung kaso ngayon at sa tingin ko, may paraan sila para maisampa ang kaso ngayon hanggang sa bumalik ang ME kasama ang kanilang desisyon. 255 pounds sa edad na 7 taon. Paano nga ba mangyayari yon? Tama. Alam mo, parang ang pumapasok sa isip ko at nakakailam isipin to. Parang kung paano nila pinapakain ng mga gansa kapag ginagawa nila yung fall ground. Parang pinipilit mo lang ipakain sa bata ang pagkain. Madali lang ang mga kasong pagpapabaya, kailangan lang tingnan ang paligid at kondisyon ng lugar at ng batang nakita doon. Sa second-degree murder, kailangan hintayin ng ME results. At tama lang yon. 100%. At naiisip mo lang, ang tumatak talaga sa akin sa maraming police reports ay kung paano, lalo na si Jessica O'Brien, ang nanay, na umano'y umami na nakapunta siya sa doktor kamakailan lang nung nakaraang buwan. Umamin siyang may health insurance sila. $20 lang ang copay dahil ang asawa niya ay nagtatrabaho sa IT. Kaya may matibay na trabaho at health benefits. Sinabi niya na walang problema sa pera ang pamilya at hindi sila naghihirap. May pumapasok pa ring pera ayon sa kanya. At bukod pa doon, ang tumatak sa akin ay sinabi niya na nung umaga na yon, noong gabi bago yon, ay inatake sa stroke ang aso nila at tatawagan daw niya ang veterinaryo. At parang heto yung aso na may problema sa kalusugan. At tinatawagan niya ang veterinaryo, pero yung anak niyang lalaki ay sobrang laki ng timbang at ang dami ring problema sa kalusugan. At gayon pa man, 2 taon na siyang hindi nakakakita ng doktor. Paano yun? Kapag nililista ko lahat para itanong at sinusubukan patunayan na hindi lang kapabayaan ito kundi mas malala, paano nakakatulong ang mga detalyeng yon sa argumento na pwede mong sabihin sa piskal kung ikaw ay investigador tungkol sa natuklasan mo? Ito nasa isip ko, kagustuhan at sinadya. Kulang at sinadya ang asal ng mga magulang. Hindi nila dinadala o pinapasok ang bata sa paaralan. Sabi nila hindi siya nagsasalita at may autism, pero hindi naman siya naipatingin o na-diagnose. Isa pang batang mataba ay naglalakad na walang saplot. Ito ay sinadyang pag-uugali ng mga magulang na ito. Kailangan mong talakayin ang sinadyang pag-uugali. Pahirap. Pahirap ang kaso. Ngayon, pahirap. Pwede bang ito ay sa pilitang pagpapakain sa bata? Sa tingin ko, oo. Dapat mong ipakita na ito'y sinadya at may dahilan. May isa pang kaso sa Illinois, pagpapabaya sa bata na nagresulta sa kamatayan pero hindi ito pagpatay. Kung itutuloy mo ang kaso ng pagpatay, tandaan mong ayon sa ME, ito ang ilan sa pinakamalalang bedsore na nakita niya. Alam mo, marami na silang nakita, lalo na kapag hindi na alagaan o naigagalaw ang matatanda sa nursing homes. Sa tingin ko, malakas ang kaso ng piskal at maganda rin ang ginawa ng mga pulis para patunayang hindi lang kapabayaan o hindi pinansin ito. Sinadya nila hindi dalhin ng bata sa doktor, sinadya nila hindi bigyan ng kapaligiran o isang lugar kung saan siya pwede kumunlad o kahit gumaling man lang. Kaya tingin ko, tama ang kaso. Kailangan mong patunayan na sadyang pabaya at sinadya ang ginawa. Napansin ko rin na parang nagbago ng kaunti ang kwento. At napansin din ng pulisya yon sa ulat kung saan medyo alam niya ang ilan sa mga problemang pangkalusugan na meron si Casper pagdating sa mga pantal at sugat na ito. Sa tingin ko, una niyang sinabi na ilang araw lang silang nandoon. Kapag sinuri yon ng medical examiner, hindi agad lumalabas ang mga yon sa loob ng 24 na oras. Nang iniimbestigahan siya nitong buwan, sinabi niyang mas matagal pa, mga 1 buwan. Alam kong buwan na ang lumipas mula nang mangyari ito. Pero parang unti-unti nang nagbabago ang kwento roon. Ikinuwento rin niya na minsan siyang sexual na inabuso ng isang doktor. Kaya nawala ang tiwala niya sa mga doktor. Hindi ko masasabi kung totoo nga yun. Pero sinabi niyang pumunta siya sa doktor noong nakaraang buwan. Bukod pa roon, at talagang nakakainis ito, sinabi niyang ayaw lang talaga niyang pumunta sa doktor. Dahil matagal ang hintayan. 5 minuto lang kayo makikita. Sasabihin lang na ayos ang anak mo, tapos uuwi na rin. Hindi rin maganda para sa kanya na pabago-bago ang kwento niya. Kahit pa totoo lahat yun. Ang tanging kwento na hindi nagbabago ay ang katotohanan. Ang katotohanan ay laging katotohanan. Kapag nagsimula ka ng makakita ng pagbabago sa kwento, nakikita mo na ang pagdadahilan sa masamang ugali.
Sabi niya, marumi ang bata kasi ayaw sa tubig, kaya pinupunasan ko na lang ng baby wipes. Ano ba? At higit sa lahat, parang di ako natitiwala sa mga doktor. Bakit siya 255? Wala akong pakialam kung di ka natitiwala sa doktor. Pero bakit 255 pounds ang batang yon? Paano natin to di napansin? Saan sila nakatira at anong uri ng lugar iyon na hindi nakikita ng iba? Walang nagtatanong kung kasa ng mga batang ito. May mga lolo at lola ba sila? Alam mo, dinala ang bata sa doktor 2 taon nang nakalipas. Baka nga walang kahit na sinong reporter sa doktor. Mas magaan ng 100 at 50 pounds ang bata 2 taon na ang nakalipas. At yun din yung timbang. Siguro, yung mga nanonood nito, naiintindihan na nila kasi sinasabi ko naman na mahirap intindihin. Ang 255 pounds ay parang timbang ng NFL linebacker. 7 taong gulang itong bata at may taas na 4 na talampakan, 2 pulgada. At ikaw lang makikita mo yung ilang mga litrato mula 2022 siguro, pati 2023 sa Facebook. At mukha siyang malaking bata, pero hindi siya mukhang ganun kabigat gaya ng sinasabing timbang sa kasong ito. Minsan kapag naririnig o nababasa mo ang mga dahilan sa police report, Maiisip mo na sana mas marami kang nagawa o alam mo ang totoong nangyari. Pero hindi mo talaga magagawa. at sigurado ako na para sa isang hurado, kung umabot man ito sa paglilitis, makikita nila ang larawan ng kanyang katawan. Kailangang mas nakakagulap ito kaysa sa mga larawang meron ngayon para maintindihan paano tumimbang ng ganun kabigat ang isang batang ganun kabata. 32 taon sa Departamento ng Pulisya na nagtatrabaho sa mga kaso ng patay. Karamihan sa mga 32 taon na yon, marami na akong nakita. Hindi pa ako nakakita ng ganoon. Nakakita na ako ng kapabayaan, pang-aabuso, at pagpatay sa sanggol. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganito. Sa ganitong mga kaso ng pag-iipon, halatang napakabaho talaga sa bahay na ito. May pulis na nagsabi na di niya alam kung kahoy o karpet ang sahig dahil sobrang dumi sa bahay na ito. Bilang isang tao na tumugon na sa ganitong kaso ng pag-iipon, alam kong napakabaho talaga at parang tinitiis mo lang. Pero ano-ano ba ang mga bagay na hinahanap mo sa gitna ng kaguluhan para makakalap ng ebidensya? Ano ang pakiramdam magkolekta ng ebidensya sa ganung lugar? Alam mo, Alos, ganito kasi yan. Iisipin mo agad ang infestation ng insekto, infestation ng daga. At meron talaga. Sigurado ako, meron yan sa bahay na to. Dagdag pa, hindi ka makakagalaw, mahirap bumalaw sa paligid. May pangalip pa ng sunog. Idokumento mo lahat ng yan, isusulat ang detalye, kukuhaan ng litrato at video para patibayan ang kaso mo. Lahat ng ito ay nagbibigay ng kakaibang kapaligiran. At iyon, ibig kong sabihin, nagkaroon ako ng ilang kaso na inabot pa kami ng ilang minuto bago makarating sa biktima dahil kailangan mo pang dumaan sa mga tambak ng basura. Pare, at talagang mapapaisip ka lang kung paano nabubuhay ang mga tao. Kasi may 4 na aso rin daw sa bahay. Tapos nandun pa ang nanay, tatay, at isang tiyuhin na hindi naman kinasuhan. Mga kaso, pero mapapaisip ka kung gaano siya kaalam sa mga nangyayari. Pero ulit, wala pang kaso laban sa kanya hanggang ngayon. At si Casper ay may 5 taong gulang na anak na babae o kapatid na babae. Pasensya na at may kaso ng kapabayaan na may kinalaman sa kalagayan niya dahil ayon sa pulis, hindi rin daw ito malusog. Tingnan natin ang timeline kung gaano katagal bago umabot dito. Kaya namatay si Casper O'Brien noong Nobyembre 4, 2025. Ang kanyang mga magulang ay inaresto noong Hunyo 23 sa pagkakaalam ko. Ano ang masasabi mo tungkol sa tagal ng panahon mula nung dumating sila sa bahay na ito hanggang sa ngayon na pareho na aresto ang mga magulang? Sa tingin ko, hindi ako nagulat na ganun katagal ang inabot. Maraming bagay ang kailangang isaalam-alam dito. Ulitin ko, hindi namin sinusubukang patunayan ang kaso ng kapabayaan. Halos malinaw na yon. Ang sinusubukan namin patunayan ay kaso ng pagpatay. Kailangan mo ng ebidensya, alam mong nandyan sila at hindi aalis. Inalis mo na ang batang 5 taon. May pag-asa na siya ngayon siguro na maging malusog ulit at mamuhay na normal. Mas mabuti, siguraduhin muna ang ebidensya bago magsampa ng kasong pagpatay. Kaya di ako nagtataka kung bakit natagalan. At kapag napunta na sa bilang isang tao nag-imbestiga ng mga kaso ng hoarding at kapabayaan, kasi napupunta ito sa mas malawak na tanong na sa tingin ko, hindi natin kayang sagutin ng buo. Pero paano nga ba nangyayari ang ganito? Paano maabot sa ganitong kalagayan ang isang bahay? Sa karanasan mo, ano ang mga nakita mong ganitong kapabayaan? Bakit umaabot sa ganitong matinding sitwasyon, lalo na sa kasong kakaiba at grabe?
Paano napupunta sa ganitong estado ang bahay, tulad ng sa Flint Township, Michigan? Hindi ito nagsimula 7 taon na. Hindi ito nagsimula 5 taon lang. Matagal na ito nangyayari, kaya nag-ipon ng maraming kalat at basura. Matagal na itong nangyayari bago pa yon, kaya ipinanganak ang mga batang yon sa ganung kapaligiran. At lalo lang itong lumalala, hindi ito gumagaling. Pero hindi ito isang bagay na tumagal lang ng 7 taon. Mas matagal pa ron. Dahil ano ang masasabi mo sa katotohanan parang hindi ko naman sasabing siya ay malusog. Ibig kong sabihin, hindi ko alam ang kanyang mga medical na record kay Casper. Pero nung 2022, 2023, mukha siyang malaking bata. At pagkatapos ay nagkaroon ng 2 taon na bigla siyang tumaba na parang hindi mo aakalain na posible para sa isang ganoong kabata. Alam ko na sinabi niya na ang pagkain niya ay binubuo ng carbonated or sparkling na soda at potato chips. Hindi yan posible. Tama. Dami ang calories na kailangan mong ipasok sa katawan. Pagkatapos, maabot mo ang timbang na kailangan ng X calories para mapanatili. Di ko alam anong nangyayari sa bahay na yon, pero grabe talaga. Talagang maganda yung punto mo. Kasi sa police report, sa tingin ko ang sinasabi nila ay parang isang malaking bag ng potato chips, malaking fries, at saka itong parang ice water. Pero sa totoo lang, parang matamis na carbonated na soft drinks talaga. At parang hindi pa rin sapat yon para umabot sa ganung timbang. Parang may kulang pa talaga dun. Kailangan mo ng tuloy-tuloy na patak ng matamis na carbonated soft drinks, halos parang dextrose, para mapasok sa katawan ang ganong karaming calories para tumaba. Pinipilit talaga yon, parang sa pilit ang pagpapakain. Hindi ko maisip ang ibang paraan. Oo, hindi pa naman yan ibinibintang sa ngayon. Pero may isip mo rin, halimbawa, para sa adult na mga 6 na talampakan ng taas. Yung dami ng effort na kailangan mong gawin sa mahabang panahon para maabot yung numerong yun ay parang labag talaga yon sa lahat ng lohika. Akala ko rin yon at hindi naman ako eksperto. Pero paano ba magiging posible? Kaya tingnan na lang natin ang susunod sa kwento. Ang batang ito, na 7 taong gulang lang, ay nararapat sa mas mabuting buhay kaysa sa naranasan niya sa maikling panahon. Makikita natin ang susunod na mangyayari. Inaasahan kong darating bukas sa korte ang mga abogado ng mga magulang. Malalaman natin ang susunod sa kasong ito dahil parehong may kaso sina Jessica at Damon O'Brien, kabilang ang second-degree murder. Retiradong Detective Commander Wills Villar ng Chicago Police Department, laging masarap kang makasama sa Law and Crime. Alam kong may podcast ka na ngayon sa YouTube. Ano ang dapat nilang malaman tungkol dito? Apat kami doon, ako mismo na may 32 taon sa homicide sa Chicago Police, 2 magagaling na homicide detectives, sina Danny Stover at Tim Murphy, at si Maureen O'Connell, na isang 25 taon ng veterano sa FBI at napakatalino. Kami ay tinatawag na Big City Crime Inside the Red Tape. Kapag sinabi naming inside the red tape, ibig sabihin ay naranasan na namin ang nasa loob ng crime scene perimeter. Kaya sinusubukan lang naming ibahagi ang aming pananaw tungkol sa mga krimen na nangyayari sa buong mundo at sa buong bansa base sa aming karanasan at sa mga nakita namin mula sa loob ng red tape. Maganda ang pananaw mo. Mahusay ang ginagawa mo sa palabas na ito. Pero marami sa amin, tulad ko na dati ring nasa labas, ay nag-cover lang ng maraming crime scenes. Masaya akong marinig kung paano ninyo sa law enforcement pinagsasama ang mga kasong ito. At gaya na nakikita natin sa kwento, tulad ng pinag-uusapan natin dito, talagang mahihirap na sitwasyon din ang kailangan ninyong harapin sa proseso ng, alam mo na, posibleng makakuha ng conviction sa marami sa mga mahihirap na kasong ito. Retiradong Detective Commander Wills Villar ng Chicago Police Department. Salamat sa pagsama sa Law and Crime. Natapos na ang On the Case mula sa Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube at Spotify at panurin kami sa Peacock. Ako si Chris Stewart. Hanggang sa muli.